Isa ka ba sa tinatawag ng bokasyon para maging pare? Pues, kailangan ka raw ng simbahang Katolika. Ayon sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, nananatiling mababa ang bilang ng mga pare sa bansa. Ang isang kura paroko dapat daw ay nasa 2,000 lamang ang nasasakupang mga deboto. Pero sa ngayon, ang bawat isang pare ay naninilbihan sa 30,000 Katoliko. Ang kawalan ng interes sa bokasyon, indikasyon ba ng kawalan na rin ng pananampalataya sa simbahan? Iginugol ni Kevin ang 8 taon ng buhay niya bilang isang seminarista. Simulat sa pool, ang pagpapari na raw ang gusto niyang tahaking bokasyon. Siguro nakakontribute doon yung nag-aral kasi ako sa Catholic school from kinder 1 to 4th year high school. So, run by the sisters. So, yung mga madre, naka-impluensya rin sa formation siguro. Tapos sinihikayat nila ako maging pare. 3 taon na lang makukumpleto na ni Kevin ang 11 taong buhay sa seminaryo at matutugunan na niya ang tawag ng Panginoon. Malaking bagay ang suporta ng pamilya upang magpatuloy ang isang seminarista, magpatuloy sa kanyang pagpapare. Ito ang yung unang pinaguhugutan natin ng lakas. Pero hindi lahat ng seminarista ay kagaya ni Kevin na taos-puso ang kagustuhang maging isang pare. 10% lang daw sa kanila ang natutuloy sa pagpapare. Nung pumasok kami ng 2006, we were 17 siguro sa batch namin. Ngayon, 3 na lang kami out of 17. Nare-realize ko na gano'n naman talaga siguro ang buhay. People come and go. At least maging masaya na lang din siguro tayo para sa kanila. Habang mas maaga pa sa stage na yon, nakita na nila. Nahanap na nila yung buhay na tatahakin nila. Ang pagpuwersa ng mga magulang sa mga anak ang nakikitang dahilan ni Father Vic, isang tagapangasiwa sa seminaryo, kung bakit hindi natutuloy sa pagpapare ang mga pumapasok ng seminaryo. Marahil hindi talaga nila gustong pumasok kasi pinapasok lang sila ng mga magulang nila kasi marahil yung magulang nila gustong magkaroon ng anak na pare kaya siya yung sinabihan na pumasok ka. O kaya naman yung iba iniisip, ibang mga magulang iniisip na pumasok ka sa seminaryo para magbago ka ng ugali. Minsan naiisip na ng seminaryo parang rehabilitation center. No? Ang iba naman, sinasamantala lang ang libreng edukasyon ng simbahan. Ang pagpapari yata ang naging daan nila para magkaroon ng edukasyon. Na sinasabi na hindi ka namin mapag-aral anak, pero gusto ka namin makatapos, gusto ka namin maging someone na makakatulong sa pamilya at sa humanity. Ayon kay Dr. Gerald Abergos, isang sociologist, dahil hindi nila inaasahan kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng isang seminarista, hindi rin sila nagtatagal. 11 hanggang 12 taon na pag-aaral, pagdarasal at pamamahagi ng salita ng Diyos ang kailangan tapusin bago maging isang ganap na pare. Nakakalungkot mang isipin na ang mga kabataan din natin ngayon ay wala na kasing ganong klaseng disiplina na hindi na natin gusto na na gumising ng maaga, magdasal, mautusan ng ating mga superiors, mag-aral maigi. Pero kabaliktaran naman ang nangyari sa 27 taong gulang na si Noel. Mas mahirap pa raw ang buhay sa labas ng seminaryo. At kaya siya umalis dahil mas gusto niyang agad makibahagi sa mga problema ng lipunan. Kasi sa loob ng seminary, let's say 4 na sulok na seminary, sobrang confined ka lang dyan. Hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa labas mo. You do not experience it yourself. Nung lumabas ako, I was able to experience the hardships, which is never kong naranasan sa loob ng seminary. Sa tala ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, bagamat nadagdagan ng bahagya ang bilang ng mga pari mula 2010 hanggang ngayon taon, kasabay naman ito ang paglaki ng populasyon ng mga Katoliko. Kaya nananatiling kulang ang kura parokong mangangalaga sa pananampalataya ng mga deboto. Ang hirap kasi, hirap na hirap yung pare. Tsaka parang hindi niya masyadong mag-guide na yung spiritual and moral needs ng kanyang parishioners. Because if you don't talk to your flock, if you don't know them, which is very difficult, you cannot guide them. Ang epekto raw, kapaguran sa parte ng mga pare
at posibleng pagtiwalag sa simbahan ng ilang parokyano, lalo't matindi ang kompetisyon sa pagitan ng magkakaibang relihiyon. Minsan may mga agresibong mga ibang relihiyon eh, no? Siyempre nakakakuha din sila ng mga ilan, no, sa atin na nakita nila mas ramdam nila na kasama kami dito, no? Sa kabila ng pangambang lilipat na ng relihiyon ang ibang Katoliko dahil sa kakulangan ng pari ng simbahang Katolika, hindi naman daw namimilit ang simbahan na pasukin ang pagpapari. Mas mainam pa raw na huwag na lang tumuloy sa bokasyon ang isang taong hindi nila kinakakitaan ng tunay at malalim na relasyon sa Panginoon. Ang tanging magagawa lang daw nila, payuhan ng mga kabataang pag-isipan ng mabuti ang papasuking bokasyon. Para sa mga kabataan, siguro una maging malinaw sa kanila. Ano ba yung magbibigay ng malalim at makabuluhang buhay, no? Hindi lang siguro sa mga bagay na material, no? Kundi sa bagay na mas mananatili sa kanila. Higit sa lahat, huwag kalimutang ipagdasal sa Diyos na huwag pabayaang maubos ang mga taong handang gawin ang mahirap na trabaho bilang tagapagdala ng kanyang salita. Ako po si Renz Ongkiko, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Mahusay ba tayo mga Pinoy sa paghawak sa salaping pinaghirapan nating kitain? Ayon sa Study of Lifestyles, Attitudes and Relationships ng isang kilalang insurance company, mukhang marami sa atin ang kailangang maturuan ng tamang pag-budget ng ating salapi. Nagulat ang grupo nang lumabas sa kanilang pag-aaral na pantay lang sa ating prioridad ang pagbili ng mga gadget at pagkuha ng insurance. Sa 1,100 kataong tinanong nila, 4 sa bawat 10 ang nagsabing handa silang gumasta para bumili ng gadgets. Ganoon lang din karami ang nagsabing mahalaga sa kanila ang kumuha ng insurance. Lumabas din sa pag-aaral na 5 sa bawat 10 sa atin ang gustong mag-ipon para makapagsimula ng negosyo. Halos ganoon din karami ang nag-iipon para makabili ng sarili nilang lote. Halos kapantay ng insurance at gadget sa ating listahan ng mga prioridad ang sasakyan o kotse, educational plan at house renovation. 3 naman sa bawat 10 sa atin ang nagsabing prioridad nila ang bumili ng bahay o condominium at appliances. Kung hihimayin naman daw kung saan napupunta ang buwan ng sweldo ni Juan, ang pinakamalaking bahagi ay napupunta sa pagkain, 37%. Kasunod naman ay ang hulog o upa sa bahay, 13% ang napupunta rito. Magkano na lang ang naitatabi ni Juan matapos bayaran ang mga obligasyon at pangangailangan? 6% na lang daw ng kanyang sinahod ayon sa pag-aaral. Dahil dito, 8 sa bawat 10 raw ang umaming napupuyat sila sa pag-aalala para sa kanilang kinabukasan. Kaya ang payo ng grupo, unahing paglaanan ng salapi ang mga bagay na long-term o pangmatagalang mapakikinabangan. Huwag raw masyadong magpadala sa kinang ng mga gadget, lalo pat bukas makalawa ay maluluma na rin ang mga ito. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.